please ka niyan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan na imbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay March 16 at oras po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagiren. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, taas pasahe sa jeep at bus approved na ayon sa LTFRB. Todo Balita. Pangasinense OFW na nasawi sa Israel strike na iuwi na sa bayan ng Basista. Todo Balita. Sa Balitang Lokal, redevelopment na isinasagawa sa Capitol Complex sa Lingayen tuloy-tuloy. Todo Balita. Bahay Silangan Reformation Center sa bayan ng Santo Tomas, pinasinayaan. Todo Balita. Sa Balitang Pampalakasan, Eldrew Yulo kumana ng gold sa Antalya World Cup. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprobohan na ng LTFRB o Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep at bus. Sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza na inanunsyo sa Martes o bukas i-anunsyo ang halaga ng taas pasahe. Ipinaliwanag din ni Mendoza na magtataas din sa pasahe ang mga taxi at UV Express na kabilang sa naghain ng petisyon, subalit hindi pa ito agad na maa-anunsyo sa Martes o bukas dahil huli na itong naaprobahan at dadaan pa sa pagdinig at malawakang konsultasyon. Samantala sa isang pahayag, sinabi ni Alliance of Transport Operators and Drivers Association o ALTODAP President na si Melencio Vargas na hindi naman hihinto sa pamamasada ang mga tsuper ng jeep dahil ito lang ang kanilang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Naiuwi na sa bansa at naiuwi na nakarating na rin sa kanilang tahanan sa bayan ng Basista ang labi ng nasawing caregiver na si Mary Ann de Vera. Nabatid na personal na ipinaabot ni Israeli President Isaac Herzog na sa mister ng biktima ang kanilang pakikiramay. Si De Vera ay namatay sa missile attack habang nagbabantay sa matandang inaalagaan sa Tel Aviv noong gabi ng Pebrero 28 bilang ganti sa inulunsad na atake ng Amerika at Israel sa Iran. Una nang nangako ang gobyerno ng Israel na magbibigay ng panghabang buhay na suporta sa pamilya ni De Vera. Paliwanag ni Dana Kurz, ambassador ng Israel sa Pilipinas, sa ilalim ng National Insurance System ng Israel, pinagkakalooban ng panghabang buhay na benepisyo ang mga individual o pamilya na nasugatan o nasawi sa labanan, maging dayuhan o ang kanilang mamamayan. Sa kaugnay na balita, may 24 na overseas Filipino workers ang tinulungan ng Republic of Singapore Air Force na makauwi dito sa bansa mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Ito ay matapos silang maisama sa isang repatriation flight na inihanda para sa mga mamamayan ng Singapore na naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Singapore Ambassador to the Philippines, Constance C., nagpadala ang Singapore ng RAF A330 multi-role
fuel tanker transport aircraft noong March 12 upang ligtas na maiuwi ang kanilang mga kababayan mula sa Jeddah matapos babigyan ng prioridad ang mga mamamayan ng Singapore at kanilang mga pamilya. Sinabi ng ambassador na masaya silang naibigay ang mga natitirang upuan sa ibang nasyonalidad kabilang ang 24 na Pilipino. Ito naman, kakaibang balita. Shower rooms para sa mga siklista itinayo sa lungsod ng Pasig. Nagtayo ng shower rooms na may 8 cubicle ang Metropolitan Manila Development Authority o kaya MMDA para sa mga siklista para sa pagsusulong ng bike to work sa Pasig City. Sa Facebook post ni MMDA General Manager at Spokesperson Retired General Nicolas Torre III, inimbitahan niya ang mga siklista na dumalo sa inaugurasyon ng pasilidad na gaganapin bukas March 17 alas 8 ng umaga sa MMDA Motorcycle Riding Academy sa may Pasig City. Ayon kay Torre, bahagi ang proyekto ng pagsisikap na suportahan ang bike to work at active mobility sa Metro Manila. Bukas ang pasilidad sa mga siklista at mga naglalakad na nais magpapresko bago sumalang sa trabaho. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Patuloy ang isinasagawang redevelopment ng Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan, kabilang narito ang ginagawang pagtatanim ng Dita Tree. Ang Dita Tree o ang scientific name nito ay Alstonia scolaris, ay kilala bilang matibay na puno na nagbibigay ng lilim, tumutulong sa paglilinis ng hangin at nagsisilbing mahalagang bahagi ng urban greening. Bukod sa pagiging ornamental, nakakatulong din ito sa pagpapalamig ng kapaligiran at sa pagpapanatili ng mas malusog na ecosystem. Sa pamamagitan ng proyektong ito, patuloy na pinatitibay ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III ang adhikain na gawing mas luntian, mas maaliwalas at mas kaaya-ayang lugar ang Capitol Complex sa Lingayen. Ang Pangasinan Police Provincial Office sa pangunguna ni Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio, sila ay dumalo sa inauguration at blessing ng Balay Silangan Reformation Center sa Barangay San Antonio sa bayan ng Santo Tomas sa pang-5 distrito ng Pangasinan. Ito ay isa na namang significant step sa pagpapalakas ng community-based effort para naman matugunan ang problema sa illegal na droga sa pamamagitan ng reformation and rehabilitation. Pinangunahan ng ang inauguration ceremony ni Municipal Mayor Engineer Dickerson Villar, kasama si Vice Mayor Timoteo Villar III at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Mahalagang bahagi ng nasabing programa, ang inauguration at blessing ay ang pagpirma o signing ng Balay Silangan Memorandum of Understanding at Manifesto Commitment na nagsisimbolize ng unified pledge ng government agencies, mga local officials kasama na ang komunidad at mga stakeholders para palakasin ang collaboration sa pagsuporta naman sa rehabilitation at reintegration programs para sa mga tao na nagre-recover mula naman sa illegal na droga o paggamit ng illegal na droga. Sa bayan naman ng Bayambang, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month, isinagawa ang Men Standing Up for Women Symposium. Ito ay ginanap sa Balon Bayambang Event Center. Dinaluhan ng iba't ibang kalahok mula sa lokal na pamahalaan at komunidad. Ito ay upang palakasin ang kamalayan sa usaping pangkasarian at pantay na karapatan. Pinangunahan ang programa ni Mayora Nina Jose Quiambao na nagpaabot ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Jocelyn Espejo. Sinabi nito na feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way
The world perceives that strength. Nagsimula ang programa sa pamamagitan ng mensahe naman ni Municipal Administrator Attorney Rodelyn Regini Sagarino Vidal. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Nagparamdam ng lakas si Carl Eldrew Yulo nang masungkit nito ang kanyang unang gintong medalya sa Seniors Division sa katatapos na FIG Artistic Gymnastics World Cup Series na ginanap sa Turkey. Inilabas ni Yulo ang impresibong performance nito upang masiguro ang medalya sa men's floor exercise ng naturang World Series. Nagtalaya si Yulo ng 14.100 puntos para pataubin si Iamon Montgomery ng Ireland na nagkasya sa pilak, tangan ang 13.833 points at si Ray Durley Zapata ng Spain na naglista naman ng 13.333 points para masiguro ang tanso. Sa volleyball naman, nakumpleto ng De La Salle ang pagwawalis sa unang round matapos hambalusin ang karibal at kampyon na National University sa UAAP Season 88 Women's Volleyball sa harap ng 18,351 na fans kahapon sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Humataw ng 19 points si Shivana Laput, kasama na ang 15 hits, 3 block at 1 ace upang trangkuhan sa 7-0 record ang Lady Spikers papasok sa krusyal na second round. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:24 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 na po ng umaga. Sa pangalawang bahagi ng Todo Balita, kasama nyo pa rin, Liway Manantan, Iparagire. Kakasama-sama po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Lunes, umpisa ng pangatlong linggo na ng buwan ng Marso. Ngayon ay March 16. Pero sasalubungin natin ang mga pagtaas ng mga presyo. Bukas, tataas ulit ang presyo ng gasolina.
And effective tomorrow, base naman dun sa binasa nating balita kanina patungkol sa pagtaas naman ng pasahe sa jeep at saka bus. Sabi nga ng LTFRB, approve na. Although alam naman po natin, tayo naman nanakay, alam naman po natin na matagal na yung sulat, paghingi ng mga transport groups ng taas pasahe. Pero itong panahon na to talagang hindi pwedeng i-delay ng LTFRB yung pag-aproba sa taas pasahe. Wala tayong magagawa dahil yun nga, tumaas nga yung presyo ng gasolina at tataas pa at kumbaga karapatan din ng, kung may karapatan tayong mananakay, ay may karapatan din ang mga transport groups, mga operators at mga drivers na itaas din yung kumbaga tumaas yung kanilang kita para naman hindi yung mapantayan kumbaga ma-address din nila itong pagtaas ng presyo ng gasolina. Lalo na inaasahan po dyan sa pagtaas po ng presyo ng gasolina at sa pagtaas ng pamasahe, lalo na inaasahan din na marami ang magre-reconsider kung sila ba ay sakay na lang ng sakay ng tricycle o kaya jeep o kaya kung short distance din lang ay maglalakad na lang. Pero talagang mainit ang panahon pag daytime. Pero pag gabi, eto siguro kagabi, ito yung hanggang kaninang madaling araw, eto siguro yung pinakamalamig na panahon since last week. Dahil nga bumalik si amihan. So sabi nga ng LTFRB mga kaibigan, base dito sa balita na ating ibinahagi sa inyo, malalaman bukas kung magkano yung taas pasahe. So yan po, lumabas yung anunsyo ng LTFRB kahapon. Pero hindi pa nakalagay kung magkano. Tinitingnan ko din yung sa mga Facebook ng LTFRB Region 1, wala pa akong makita na update patungkol naman sa mga pasahe. Pero ang sigurado, tataas dahil inaprubahan na po nila. Ang nalabas na fare matrix ay pang yata yun pang National Capital Region. So, antabayanan po natin kung magkano ba ang taas pasahe dito sa pagtaas ng as approved by the Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ito para makatipid-tipid ng konti yung mga kukuha ng driver's license. Pag meron mga libre na theoretical driving course, TDC sa inyong lugar, ayan, maglaan kayo ng panahon. 2 days po ito. Dapat pakumpleto nyo yung 2 araw. So, ayon nga sa LTO Region 1, tuloy-tuloy yung pagbibigay nila ng free theoretical driving course para naman i-promote ang road safety. Ito ay sinasagawa nila noon pang mga nakaraang taon. Dito sa LTO Dagupan, meron din silang mga naka-schedule at ang isang yung mga barangay, nagre-request sila. Sumusulat sila sa LTO Dagupan o kung sa LTO na sakop ang kanilang LTO District Office na sakop yung kanilang lugar na kung pwedeng magsagawa ang LTO ng free theoretical driving course. At kanilang tinutugunan naman. So ayon kay Sir Romel Dawato ng LTO Dagupan, merong mga nakatakda, naka-schedule na nitong March and April. So wag na kayong mag-request mga barangay dahil sarado na ang schedule for March and April. So po pwede mga May. So kami naman, meron kaming request for May. Tentatively, scheduled yan ng kalagitnaan na ng May. And target naming venue ay ang Magic Calasiao. So antabayanan nyo po yan. Hindi yan open to everybody. May number of slots lang. Usually nagsasagawa ang LTO, kunyari imbitasyon ng isang barangay, minamaximize nila, naglalagay sila ng ceiling maximum of 200. Yan, maximum of 200. Dahil tayo mismo, personal, nakita po natin yung isang
ginanap sa isang bayan. Ang nag-request ay LGU. At ang participants nila ay mahigit 1,000. So, ginanap yun sa gym. So, kung ganun kasi mas magulo in the sense na ongoing na yung lecture, processing pa ng mga documents dun sa mga table. At saka, pag ganun kasi, ano na lang, basta dumadalo na lang yung participants o yung kukuha later on ng driver's license, di na nakikinig. Kumbaga, baka wala pang 50% ng participants. Pag nasa 1,000, yung full attention nila ay nasa lecture. So, 2 araw po yan. Ang sabi po ng Regional Director Martinez, ang sabi niya, si Regional Director Daniel Martinez, ang sabi niya, itong free theoretical driving course, ito ay mahalagang hakbang para siguruhin at masiguro ng ang mga aspiring driver ay naiintindihan nila yung kanilang mga responsibilidad pagdating sa pagdadrive ng motor vehicle. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon at awareness, we can build a culture of discipline and safety on our roads. So, ang sabi nga ng LTO, hindi yung huli na lang ng huli. Importante yung kumbaga, mabigyan sila ng tamang kaalaman. Hindi lang yung nakakuha ng driver's license, ay pwede nang mag-drive. So, eto, ilang taon na ba to na ini-implement ng LTO yung very strict na dapat kumuha muna, maipasa niya o kaya makumpleto niya itong 2 araw na theoretical driving course. Yan man po ay kung naka-enroll kayo sa isang accredited na driving school o sa mga free na seminars kagaya nito, dapat makumpleto nyo. Sabi nga, 'di ba, kahit sa gamot, prevention is better than cure. Sa sa punto ng pagdadrive, hindi cure yung babayaran mo na lang, kaya mong bayaran yung danyos pag ikaw ay nakadisgrasya o na-involve ka sa isang vehicular accident. Importante yung prevention. Ano yung prevention? Pagbibigay ng tamang kaalaman sa mga driver o kaya nagnanais na makakuha ng driver's license. Lalo ngayon dahil mataas ang presyo ng gasolina, mas inaasahan po na mas dadami pa yung mga nakamotor o kaya mga motor sa lansangan. Dahil yung iba, kagaya ng isang mag-asawang kaibigan natin, meron silang 4 wheels. Pero sabi nila, siguro gagamitin muna namin yung aming motor. May lisensya naman yung husband. Okay naman yung registration ng motor. Kaya lang, yun nga, inaasahan, mas dadami po yung mga motorcycles dyan sa ating mga kakalsadahan. Dahil, tipid-tipid din. Pag long distance yung drive mo, ay talagang mabigat sa mabigat sa gasolina. Mabigat sa bulsa. Carpooling, sabi nga ng government, carpooling, mag-usap-usap, sabay-sabay, papunta sa isang lugar o kaya pauwi. Sabi nga nung may nasakyan akong electric bike nung kailan yun? Saturday yata. Si Manong, good morning, taga Barangay Pulay dito sa Dagupan. Ang buta-butul at kabuasan kanto at palbangon, kaya lang kailangang pumasada para kahit papano may kita. Dahil mga oras na yon, iilan pa lang naman ang sasakyan sa kalsada sa City Road, National Road, Provincial Road, iilan pa lang naman. So they try na lumabas dun sa barangay. Makapagsakay sila ng makailang pasada, goods na yon, sabi niya, bago mag alas 6 o kaya mag alas 7 na marami ng sasakyan. Pero always sa mga nag-i-e-bike, dahil kahit ang LTO medyo parang burst of emotion lang yung announcement nung nakaraang taon ng ng head ng LTO, national na ang sabi niya, ASEC, Assistant Secretary, dahil ang LTO ay
nasa Department of Transportation. Ang sabi niya, starting, effective, bigay siya ng deadline, ng due date. Effective ganitong petsa. Hindi na pwede yung mga e-bike sa lansangan. Bago pa dumating yung petsa na sinabi niya, wala na, nag-die down na yung usapin. Kasi burst of emotion eh. Kasi parang nasa committee hearing, di ko lang maalala kung sa Senate o sa Kongreso, ay doon inanunsyo niya. O hindi naman niya napanindigan dahil ang daming considerations, ang daming factors na dapat i-consider. Dahil ito naman ay nakakatulong sa mga kababayan po natin. Kung sa barangay road lang sila, okay din lang naman. Kaya lang pag nasa highway talagang medyo sagabal o kaya parang accident prone. Basta yung usapin na yon nag-die down patungkol sa mga e-bikes, pero inaasahan na mas makakatulong na naman. Paano ba? Makakatipid ka sa gasolina. Paano naman yung charging ng inyong mga electric bikes? Hindi ba siya masyadong makonsumo ng kuryente? Kasi baka electric bike nga po pero lang kung solar bike. Pero kung e-bike, magcha-charge pa rin yon. Pero yun, masalimuot ang panahon ngayon. Literally and figuratively. Nasalimuot apo, napudot, at saka masalimuot sa mga bagay-bagay. Magtitipid ka sa sa kuryente, pero gagastos ka pa rin sa kabilang banda. Magtitipid ka sa gasolina, yun nga yung paano naman yung charging ng mga e-bikes. O yung iba, sabi nila, mas tipid naman kahit papano kontra yung sasakay ng tricycle o kaya ng jeepney. Tabayanan po natin yung mga updates, lalo na itong anunsyo nga ng LTFRB na taas pasahe at yung ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza, announcement bukas, March 17. As to how much yung taas pasahe. Malalaman bukas. And actually, hindi pa naman sinabi kung kailan effective. Pero yung announcement lang ng taas pasahe, kung magkano, malalaman nating lahat bukas. Pero ang oras na po, 5:40 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagat ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
ang awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pinaigting ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan ang paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan matapos lumagda sa isang kasunduan para sa integration ng National ID sa Pangasinan e-Systems. Nilagdaan ni na Governor Ramon Gico III at Attorney Sheila de Guzman, ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, ang kasunduan sa ginanap na ceremonial signing na naglalayong pag-isahin ng mga datos ng iba't ibang ahensya upang maging mas maayos, sistematiko at mabilis ang paghatid ng serbisyo sa mga Pangasinense. Partikular na tututukan ang integration ng sektor ng kalusugan na isa sa mga pangunahing prioridad ng pamahalang palalawigan. Ayon kay Governor Gico, malaking tulong sa mga mamamayan ang maagap na pagtugon ng PSA sa pagsama ng mga sistema ng datos. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na rin ang pagproseso ng mga dokumento tulad ng birth certificate, marriage certificate, certificate of no marriage o CNOMAR, death certificate at iba pang serbisyo kinakailangan mula sa Philippine Statistics Authority. Plano ilagay ang isang tanggapan sa bayan ng Binalonan upang magsilbi sa Eastern Pangasinan habang pinag-aaralan pa ang mas accessible na lokasyon para naman sa Western Pangasinan. Sa buong bansa, ikalawa pa lamang Pangasinan na nakapag-integrate ng National ID Authentication Services sa kanyang Pangasinan e-Systems para sa management ng mga serbisyong pangkalusugan kung kaya't tumanggap ng pagkilala mula sa PSA ang Pangasinan. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Ako po si Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:45 na po ng umaga. Ito naman po update mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay nasa nila. Makikita nyo po sa kanilang Facebook page. Ang sabi po ng Senpelco, nananatiling matatag ang presyo ng kuryente ng Senpelco ngayong buwan ng March 2026. Yan ang ipinaalam ng Senpelco sa lahat ng member consumer owners na nananatiling matatag at bahagya lang na gumalaw ang presyo ng kuryente para sa buwan ng March. Yan ay good news naman. Sa kabila nito, hinihikayat ng Senpelco lahat ng member consumer owners na maging responsable at maingat sa paggamit ng kuryente. Lalo na sa mga kagamitang di kuryente sa tahanan at negosyo. Yung wastong paggamit ng mga appliances ay nakatutulong upang mapanatiling mababa ang konsumo at maiwasan ang hindi kinakailangang pagtaas ng bayarin sa kuryente. Dagdag pa ng Senpelco dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, may posibilidad na maapektuhan ang presyo ng kuryente sa mga susunod na buwan. Dahil dito mahalaga na ang pagtutulungan ng lahat sa maingat at matipid na paggamit ng enerhiya. So ngayon, yung consumption natin for etong period na to,
Pagdating ng ating electric bill, palagay ko medyo as compared nung nakaraang buwan, baka medyo mas mababa. Dahil marami po yung dahil sa lamig ng gabi hanggang madaling araw, hindi na tayo nag-electric fan, diba? Okay, mag-electric fan siguro hanggang 10 o'clock, 11, tapos patay na. Pati yung mga nag-aircon ay nakatipid ng malaki dahil nga napakalamig hanggang madaling araw. Pero pag wala na itong lamig na to sa gabi hanggang madaling araw, dahil naman sa hanging amihan, pag mainit na, expect tataas na naman yung yung consumption natin, tataas na naman yung electric bill. At panawagan po yan, hindi lang ng Senpelco, kundi ganoon din ang iba pang electric distribution utilities na unang-una tanggalin sa saksakan yung mga gamit na hindi naman ginagamit para, kasi sabi po nila, explanation po ng mga electric distribution utilities, kahit hindi naka-on, switch on yung nakasaksak, the fact na nakasaksak yan, kumukonsumo pa rin siya kahit papano. Kaya, di ba, palagi nilang sinasabi, pag hindi ginagamit, tanggal sa saksakan. Lalo na pag aalis kayo, i-double check lahat, make sure na walang nakasaksak, maiwan lang dyan, refrigerator. Yeah, kaya tipid-tipid ng konti. Plus yung ating mga water dispenser, patayin nyo na lang yung hot. Dahil pag dire-diretsong nakaswitch on yung hot na feature ng inyong water dispenser, ang sabi nga po nila, parang lang yan, parang plantsyang nakasaksak ng dire-diretso. Malaki yung consumption. Ang plantsya nga lang, sasabog yun, puputok yun, pag dire-diretsong napakainit. Ayan. Iwasan magkaroon ng cause ng iwasan itong mga dahilan ng maaring magkaroon ng sunog. Lahat ng local government units, bagamat yung iba hindi pa natin nababasa yung kanilang mga announcements, halos lahat, if not every LGUs magpapatupad, yung iba nagpapatupad na ng 4-day work week. Sa lungsod ng San Carlos, sabi ni Mayor Ayoy Resuello, no government work on Fridays. Kapag Biyernes, walang pasok. Pero, hindi mapipigilan ang ating serbisyo para sa bayan niya. So, official signing ng MJVRM Dialysis Center Chief Nephrologist, one step closer in helping our kababayan in need, sabi niya. So, magkakaroon ng sariling dialysis center ang lokal na pamahalaan ng San Carlos. Meron silang kapartner. Sa mga pasyente po na kinakailangan ng slot for dialysis at mga kababayan nating nagdadialysis pa sa ibang bayan, sabi ni Mayor Ayoy Resuello, pwede na po kayong magpa-reserve ng slot ninyo. Punta lamang sa inyong representante o pumunta lamang ang inyong representative o kamag-anak sa opisina ni Mayor para magpalista para pagbukas ng center sa June or July ay kasama na kayo sa listahan. O mga taga San Carlos, yung mga nagdadialysis, ang kayo o inyong kamag-anak, magpalista na. Bagamat sa June or July pa, yung pagbubukas ng kanilang dialysis center ay maigi na kumbaga sa naka-enroll na kayo, naka-register na kayo, nasa listahan na po kayo. June, July pa yan ha. Ulitin po natin, June, July. Ang sabi ni Mayor ay malaking tulong ito sa ating mga kababayan dahil nga hindi na sila pupunta sa ibang lugar. Within the city na lang. Although meron naman mga private na mga dialysis centers. At malapit na rin dahil ngayon ay 16, malapit na rin yung kanilang Mango Bamboo Festival. Meron din silang mga kandidata sa search for Miss San Carlos City 2026. At kamakailan ay tree planting activity. Yan ang maganda sa mga beauty pageant, sa mga activities ng mga kandidata ay sinasama ang tree planting activity, mangrove planting, paglilinis. So ito ay environmental awareness at pagmamahal sa ating environment. Kasama yan sa training ng mga kandidata.
So yung nasabing tree planting activity na ginanap sa Barangay Ano ay pinangunahan ng chairperson si Mayora, Madam Viena Rose Risuello, at ang vice chairperson si Councilor Carmina Risuello. Yan, in collaboration with the Minalatongan Community College Supreme Student Council na ang president ay si Joshua Vergara. Ang sabi po ni Madam First Lady ng San Carlos, si Madam Viena Rose Risuello, sabi niya, activity na to, it symbolizes a shared commitment to nurture the environment and plant seeds of a greener future of San Carlos City. For the beauty pageants yan, tuloy-tuloy din ang paghahanda ng grupo naman ni Madam First Lady Maan Tuason Gico para naman sa Search for Limgas na Pangasinan 2026. Maganda yung isang konseptong kanilang inintroduce para sa ngayong taon, para dun sa mga designers ng mga isusuot ng mga kandidata. Walang pantay-pantay sila, pati budget pantay-pantay, tapos may training pa sila. Before last week, yung mga designers, miniting sila. So, ang tinutulungan, sabi nga ni Mama Gico, hindi lang itong mga candidates na mag-improve. Ganun din itong mga designers. So, walang pabonggahan. Kasi syempre, mas malaki yung budget ng yung pamilya ng isang kandidata, mas makaka-create sila ng mas bongga na evening gown at yung mga isusuot ng mga kandidata. So, ang ginawa ni Mama Tuason Gico, nakita natin sa Facebook. Lahat ng mga designers ng mga isusuot ng mga kandidata sa Limgas na Pangasinan. So, meron silang schedule, pupunta sila sa Maynila. That was last week. Tapos, dun sa loob ng provincial bus, dun lang inanunsyo na ito yung budget tulong ng organizer ng probinsya sa inyo. Yung creation ninyo, iisa yung pupuntahan natin. Pumunta sila sa Divisoria para bumili ng mga supplies. Kung ano yung budget na binigay. So right there and then, doon matitest yung creativity, yung galing ng designer. So right there and then, so ito yung budget, ito yung pambili nyo ng mga supplies. Divisoria yung kanilang pinuntahan. So siguro habang umaandar yung sasakyan, umaandar na rin yung kanilang creativity. Kung ano yung design na gagawin nila, kung ano yung mga kailangang supplies. Abangan po natin yan. Kumusta kaya? Diyan malalaman ang pinakamagaling talaga na designer. Working on, pare-pareho silang budget, pare-pareho yung lugar kung saan sila bumili ng kailangan nila. 5 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Good morning kay Atsikora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. At syempre kay Nanay Dading at saka kay Kaaron Grace Matro. Good morning din kay Councilor Dada Reyna Macalanda. Good morning at sa kanyang mga chikiting. At sa kanilang husband, good morning. At yung mga kaibigan natin dyan sa sarap talaga. Talagang I love you, Pares. Diyan sa my old de Venecia. Pares, I love you. Pero kung lalaki, lagyan nyo palagi, huwag nyo kakalimutan yung S, kahit talagang I love you nyo yung kapwa nyo lalaki. Para hindi halatado. Sabi niya, pare, I love you. O para hindi halata, sabihin mo, Pares, I love you. Salamat, masarap yung kanilang. Gusto ko doon yung kanilang laing. Masarap din yung kanilang, masarap lahat. Ayan. I love you, Pares. Lalo kung nalalove na ang Pares. Naintindihan ko na kung ano yun. Noon, takang-taka ako, ano ba yung Pares na yan? Papares mo, kanin, anong kapares niya? Ulam. Good morning kay Kaaron Ariel Awanan Bandong at kay Nelda Peralta. Binabati niya. Okay. Sabi niya, maliit lang ang consume ng e-bike. Kasi meron din sila, ayan, maliit lang daw ang consumption ng e-bike pag i-charge. Kaya lang ingat din po palagi na hindi
na sana hindi na maulit yung nangyari somewhere dyan sa Puso-Rubio ba? Sa 5th District Nasunog yung bahay, nasunog yung pamilya dahil yung kanilang china-charge na e-bike, yun yung nag-cause ng sunog. Sir Jujil Cruz Beltran, magandang umaga kay Rosalina Aquino, kay Rodel Edades Peralta, sa mga suki, hindi lang sa Facebook na sila po ay naka-tune in sa Facebook, kundi ganun din sa kanilang mga radyo. Good morning, Rodel Edades Peralta, Rafael Acosta Mangalyag, Ernesto Musada Jr., Ernie Leonilo. Sir Ernie, good morning. Nair Yab, good morning. John Athan Castro, Mama Taen Tropa, good morning. At si Bentong, dyan naman sa Bugalyon. Ben Jovillanos at sa iba pa, magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes, regular session ng Sangguniang Palalawigan. Ang presiding officer, walang iba kundi si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Asa na yung may anunsyo, asa na yung mga announcements ng walang pasok? Dahil naman sa feast ng kanilang patron saints. Hindi ko na-save yung mga yun meron yung ibang mga lugar ito naman, Carabasa Festival. Pero sa April pa pala to. Halos kasabay ng mauuna ng konti sa Bangus Festival, halos kasabay ng Mango Bamboo Festival ng San Carlos, Bangus Festival ng Dagupan, at syempre yung Pistay Dayat ng lalawigan ng Pangasinan. So yung pang-7 taon ng Carabasa Festival ay mag-uumpisa ng April 10 hanggang 18, doon po sa bayan ng Umingan. At sa bayan ng Lingayen, meron po sila, ito namang sa Lingayen yung kanilang Bagoong Festival. Ngayong umaga, mga kaibigan, ngayon naman po ang dadalhin sa kanyang huling hantungan ang aming big boss, ang chairman ng ALC Group of Companies, si Sir Dominic Edgard Cabangon. Ang tawag po, lovingly called as the ACT. So ngayong araw, hindi umaga, mamayang hapon, ang final rites and interment ay ngayong araw, March 16, 2:30 p.m. Ang funeral mass ay gaganapin sa San Felipe Neri Parish, corner Bonnie Avenue sa Aglipay Street, Mandaluyong City. It will be officiated by His Eminence Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. And then interment follows at the San Felipe Neri Roman Catholic Cemetery, Mandaluyong City. Si Sir Dominic Edgard Cabangon ay ililibing katabi ng kanyang ama at ng kanyang lola, yung nanay ni Amba, the late Ambassador Cabangon. Si Sir Dominic Edgard Cabangon ay pumanaw siya noong March 8. At ulitin ko mamayang hapon ang libing, and 2:30 yung misa sa funeral mass sa San Felipe Neri Parish, at ang susunod naman dyan ay yung interment sa San Felipe Neri Roman Catholic Cemetery sa Mandaluyong City. With that, mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod. Ang tabayanan po ang Orly in the Morning. Susunod na po yan. Makakasama nyo si Kaaron Orly Navarro. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, Kaaron Richard Olanday. Inyong nakasama naman, ako po si Liway Manantan Iparagire. Isang napakagandang umaga ng Lunes sa inyong lahat. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.